Attorney, puntahan natin isa pa sa mga glaring na nakita natin dito sa impeachment trial eh. Yung ginawa nitong si Pia Cayetano. Diba last week, medyo na-school sila ni Dean Cheljok, no? Hindi sila umubrang magkapatid. Ang presentation nila sa sarili nila, paulit-ulit na binabanggit, kami, abogado kami, di ba? Nung simula pa nga, niyabang pa ni Alan Peter na ako, Ateneo, tapos yung kapatid niya, UP. Ramdam natin yan eh. Mga pasimpleng yabang eh. Kaso, they ran into Cheljok, no? Malumanay, tapos tinastas yung kanilang iginigiit. Diba? Ang pinag-uusapan natin dito yung search warrant at saka yung subpoena. Si Pia Cayetano, nag-lecture pa ng Stonehill versus Jokno. Nakalimutan niya tatay ni Chel yung yung nandun sa kaso na yun. Anyway, ito po yung troubling na attorney and I'd like to know your thoughts on this at kung paano dapat ito i-address. Kasi pagkatapos nun, naglabas ng spliced video itong si Pia Cayetano at tinwist yung naging exchange between Alan Peter Cayetano and Chel Jokno. Tapos talagang maliwanag na tinotroll niya si Chel Jokno dun sa Facebook post. Kasi pati tunog eh, hindi po ba? So ano bang dapat gawin dyan? Well, una-una, I'd like to say, I'm proud of Chel. He's my classmate sa UP Law, class 86. Meron akong plugging dyan. So I'm proud of him. I know him. He's a very decent man. At saka matalino si Chel. Yung explanation niya tungkol sa PINA and ano isa? Search warrant. Search warrant is napakalinaw, napakaganda. Kaya nga lahat ng nakinig nun talagang sabi, etong tama, etong dapat natin. Tapos, here you go, si Pia would dare to splice it after everybody has seen it. Hindi mo ko yun. Foul talaga yon. Foul yon. So, unethical talaga yon. So, dapat talaga managot siya. Meron nag-file ng ethics case sa kanya, pero look at their strategy, di ba? Misinformation, disinformation sa publiko kung matatalo talaga sila doon sa Senate floor. At everybody saw paano nilang paso ni Chel, yung kanyang explanation doon sa sinasabi ni Pia Cayetano. So she should answer for this. Hindi lang officially sa ethics, kundi sa public perception at talagang dapat i-judge siya na teka muna, unfair to. Hindi tama itong ginawa ni Pia Cayetano. So, kumbaga sabi nga sa Bible, repent. At sana humingi siya ng apology at forgiveness. Otherwise, nasa record niya yan. Pag-uusapan natin yan. Till kingdom come. Kumbaga, sabi nga natin. Pero paano po yun? Kasi mukhang, I don't know kung tinanggal na niya, pero as far as I know, as you speak, hindi pa niya tinitake down ito at wala pa tayo nadidinig na apology. Tapos doon sa impeachment trial kahapon, deadman naman yung lahat hindi po ba? Walang tumayong senator judge para i-call out yung ginawa ni Pia Cayetano. Para bang business as usual. So, buti may nag-file ng ethics complaint. Pero ano pa ba yung pwedeng paraan para mapanagot ito? Sinasabi ni ba, baka dapat file na rin ng disbarment or dapat mag-inhibit yan or all of the above. Ano po nakikita yung options? Yung outside the Senate, pwedeng file lang kasi under the yung CIPRA ang tinatawag namin, yung ethical standards ng lawyer. Hindi yung nagsabi lang ng konting salita na isang abogado sinuspend ng Supreme Court for 1 year, diba? Tapos yung isang nagmura. Ngayon yung inaano mo yung truth about especially sa impeachment na trabaho mo. Dapat tignan din yan ng Supreme Court. That's outside the Senate. Sa Senate kasi talagang ethics lang ang pwede mong itapon dyan. And then ultimately, publicly, yun lang, yung public condemnation, tsaka kung tatakbo man siya someday, makikita natin, parating pag-usapan niya. So yung reputation niya at image niya is really broken, destroyed for many, many people. Sorry, Christian, yun na lang siguro natin. Hindi kasi crime hindi siya criminal. Opo. Pero kasi yung inhibition naman depende rin sa kapal ng mukha ng tao yun, hindi po ba? Ang recusal matagal na dapat ginawa yan ng marami sa kanila Pero tama ka kasi yung recusal is a personal decision hindi natin may impose yan and nobody can impose it on a judge. Pag sinabi niya no, I'll be objective, wala ka na masabi ron despite the records before na pwede mong sabihin no, judge, nag-decide ka na So wala tayong yung recusal na yon, hindi. Tsaka alam mo tama in a sense si Peter Cayetano, to be honest about it, he got bashed with it,
Kasi kapag nabawasan yung senator, yung number, lalong kumukonti, humihina yung chance 16. mo na maka two-thirds. Yeah, totoo. Kasi, lalo na kung natanggal for conviction, natanggal siya. So parang tama, no? Parang acquittal na yon. Pero that's just kind of crazy way of looking at it, no? Kaya kahit na ano mo siya, tanggalin mo siya doon, well, acquittal din siya. So maghahanap pa rin ng boto ang prosecution to get conviction. Kaya Two-thirds, nga, whereas 21 or 24, hindi pa natin alam, pero two-thirds. yun nga, attorney, no? Maganda ipaliwanag din sa mga viewers yan eh. Kasi nga, pinag-uusapan natin dito, isang impeachable official ng bansa, the second highest elected official. Mataas yung expectation sa kanya, kaya nga merong impeachable offense na nakalatag sa konstitusyon. Pero at the same time, merong bar that needs to be met. Diba? Yun yung two-thirds, 16. Hindi rin pinapadali para matanggal sa posisyon ito. Kaya nga diba, dun sa unang bahagi po nung discussion sa impeachment trial, dinadala ng defense yung usapan dun sa due process, dun sa Bill of Rights. I think this was correctly pointed out by Chel Joc na hindi po ba yung sinasabi niya, hindi naman natin pinag-uusapan dito yung pagtanggal ng life, liberty, or property. Position lang naman sa gobyerno yung pinag-uusapan dito. Na dapat public trust. Public trust. Yes. Yan lang ang ground no? Sabi nga nung natutuwa nga ako dun sa sinabi ng defense no na 32 million to ang bumoto rito. Huwag niyong basta-basta ganunin. Na nga the bigger the vote, the bigger the betrayal of public trust, di ba? Yeah. Kasi 32 million nga. How many people did you betray by doing that? So, pasok na pasok dun sa cause of action. Kumbaga, no? So, pero interesting, Christian, yung two-thirds, no? We'll have to see kung anong mangyari dyan. Hindi magiging problema yan. Kung ang conviction vote is 16, okay na yon. Pero kung ang conviction vote is 13, walang problema kasi walang two-thirds yun sa 21, no? Ang problema natin, kapag ang conviction vote is 14 or 15, kasi yung number na yun, two-thirds ng 21 yan So magkakaroon ng question ngayon. Two-thirds na ba to o hindi pa two-thirds to? Pag ang 14 and 15 ng vote, palagay ko aabot sa Supreme Court yung question na yan. Iga po, pero di ba nung day 1 pa lang, binanggit na ni Chis Escudero ng susundin 16. Pero he did that in the form of a speech. Diba? Correct. It's not controlling to the others. Kasi for those who vote, kuwari 14, those 14 will say, hindi, convicted na yan. Sasabihin ng iba, hindi convicted yan kasi 2/3 to 24. Hindi, 21 lang. So doon na yung controversy. In other words, right now, hindi pa siya ripe, hindi pa siya justiciable as an controversy. issue. Hindi pa. Kasi kailangan may controversy bago pumasok ang Supreme Court. So ang controversy papasok kapag 14 or 15 ang votes. Kasi hindi 16 And then hindi 24 ang basis kundi 21. So doon natin titignan yan. Yung sinabi ni Cheese not controlling to the rest of the Senate. At salita lang niya yon at pag-uusapan pa nila yan dapat. Kahit na the following day, kinlarify ito ni Senator Ping Lacson. Ay, hindi pa rin yun. Hindi controlling yan Tsaka makikita natin pag talagang pumasok sa controversy. In other words, kung 13 yung conviction, wala naman, hindi talaga 2/3 yun. Hindi aabot. Kahit 21 yung bilangin mo yung total Senate, no? Dahil 13 Pero kung 14 ba, teka muna, 2/3 ng 21 yan. So may argument na convicted to talaga. Impeached na to. Pero kung 16, wala na ring argument, no? Kasi sakto na, kahit 24 pa yan, 16 na. Yung actual controversy mangyayari kapag naging 14, I think, or 15 ang votes. It's below 16, pero above 13, it's kind of within the range kung 21 yung denominator. So, tsaka pa lang pwedeng dalhin sa Supreme Court yan. Kaya ngayon, mahirap yung i-decide. Ang Senate pa lang magde-decide yan at saka magkakaroon lang yan ng controversy pag gano'n ang number ng votes. Pag hindi ganun ang number ng votes, wala namang controversy. Hindi papasok ang Supreme Court yan. Pero pinaka maayos na solution dyan, kung talagang gusto na makonvict, 16. Para wala nang diskusyon. Wala nang gulo, 16 na. At alam mo, to be honest about it, I think pag dumalawang Malacanang to tighten the noose, who knows what will happen, di ba? Kasi ngayon, si President, pinag-usapan natin kanina, pinalabas na niya yung income tax returns. Di ba? Paisa-isa na yan. Pero what will the administration do? Pero ito, politika na to, hindi na to legal. To the senators. Paano nila sasabihin na,
Pwede bang ganito ang conviction? Pag hindi sila pumasok, I'm not seeing any possibility na hindi makikialam yung politika dyan ultimately sa mga boto ng senator. Palagay mo si Martin Romualdez will not do anything at pababayaan lang niyang manalo si BP Sara at pagdating ng 2028, manalo sa presidency. Politika na yan, no? Pero I'm not saying that. I'm not saying tama yon o hindi tama yon. I'm just saying, mahaba pa to eh. Mahaba pa itong impeachment case na to eh. And who knows kung ano-anong klase. Baka mamaya yung bank accounts ng mga senator ang lumalabas dyan sa social media. Yung mga negosyo nila na may ipit-ipit. But that's just a tactic na, I'm not saying tama o mali. I'm just saying, mahaba pa to. At makikita natin ultimately kung ano talaga yung lakas ng bawat sides in terms of convincing senator judges to vote which way. Sana evidence-based, pero alam naman natin mukhang marami hindi evidence-based yung magiging decision. Pero dapat hindi pa naman huli po yung pagkakataon. Hindi pa naman huli ang lahat para dito sa mga defense senators para umayos-ayos, hindi po ba? Lalo na kung overwhelming talaga yung lumalabas na ebidensya, di ba? Yeah, tama. Makita mo yung bank accounts, makita mo yung ITR, tapos yung COA reports, tapos napagtanto mo na alangan talaga yung nangyari, no? At talagang may betrayal of public trust. Hopefully, pag umabot sila sa level ng ganung realization, yung conscience nila will rule na gawin ng tama. Pero malaking malaking assumption of trust on our part na gagawin nila yun. Leap of faith po yan eh. Leap of faith. Big leap of faith yan.